is tingnan mo muna kung ano yung sinasabi ng data or ng stats, no? So, number one na chine-check ko is ito, kung payment verified ba siya. So, mahalaga yan, no? Kasi, so, bago ako makalimutan, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa pag-subscribe and sa mga tanong nyo. And I hope, no, na kahit paano nakakatulong ako sa inyong freelancing journey. So, ngayon, hindi ko na papatagalin. Magkakaroon tayo ng giveaway. So, it's a 65 watts fast charger. So, galing sa Baseus. So, by the way, hindi ito sponsored. And binili ko to personally. So, fast charger to. Maganda rito is tatluhan na siya. Dalawang Type-C, isang USB. Then, 65 watts. So, sobrang bilis nun. So, kung meron kayong mga iPhone, let's say 13, 14, Samsung S22, 23 Ultra, yan. Malaking bagay ito. So, yun. Sa laptop, pwede nyo rin itong gamitin basta Type-C. So, ano ba kailangan gawin para makasali sa giveaway? So, syempre, kailangan nakasubscribe kayo. And, share nyo rin to. So, i-share nyo rin yung video na to sa Facebook wall nyo. Siyempre, kailangan naka-public yun dahil i-check namin yun. And i-comment nyo, no, doon sa pag-share or sa pag-share nyo, i-comment nyo kung bakit kayo yung kailangan mapili dito. So, yun lang. And hopefully, mabunod kayo. So ngayon, para sa video natin, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-submit ng proposal. So sa nakaraang video, tinuro ko sa inyo kung ano yung mga strategies para humanap ng client. And isa sa mga strategies na ginagawa ko is hindi ako nagsasubmit ng proposal. Pero in case lang na gusto nyong mag-submit ng proposal, no, is ituturo ko sa inyo kung paano siya gawin. So ngayon, may dalawang bagay akong ituturo. Number one is know your numbers. And pangalawa is proper way on submitting proposal. So ngayon, ano nga ba yung know your numbers? So, di ba tinuro ko sa inyo kung paano maghanap ng work. So, dito, titingnan natin. So, halimbawa, hahanapin nyo is social media manager. Okay. Gilid lang natin. Yan. So, ito, 8 seconds ago. So, dito, ang tinitingnan ko, pag sinabi kong know your numbers, ang ibig sabihin is, tingnan mo muna kung ano yung sinasabi ng data or ng stats, no? So, number one na chine-check ko is ito, kung payment verified ba siya. So, mahalaga yan, no? Kasi ayaw nating ma-scam or ayaw nating magtrabaho tapos hindi tayo babayaran. So, click natin to. Oops. So, yan, wala. Okay. So, ito, click natin to. Tapos, makikita nyo rito, no? Activity on this job. So, kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag natin proposals, last viewed by client, interviewing, invites sent, unanswered invites. Okay? So, dito makikita ninyo rin yung client recent history. So, ako, kapag nakita kong meron siyang client recent history, ibig sabihin, mataas yung chance niya na mag-hire siya ulit. Kasi meron na siyang client dito eh. So, ito, tingnan nyo rin tong numbers na to, maaaring dito lang naglalaro yung rate niya. So, ito, organic IG engagement growth. So, pag ganito, pakiramdam ko, hindi siya natutuwa dito sa ginagawa ng freelancer na to. So, ngayon, nag-open siya ulit na panibagong job post. And ayan. So, balik tayo rito sa know the numbers. So, sa proposals, ito yung makikita mo rito. Less than 5, ibig sabihin, yung mga nag-submit ng proposal or nag-apply now dito is kukunti pa lang. Less than 5 pa lang. Sa iba, makikita mo yun, 50, 20, 150, mga ganyan. Pag mga ganun yung numbers, wag mo na anuhin yun kasi malabo pa sa sinag ng araw na makita yung proposal mo. Okay, last viewed by client, ibig sabihin kung kailan niya nakita yung proposal, yung manasubmit ng proposal. So, nalagay dito 3 seconds ago. So, ibig sabihin medyo active pa siya. So, interviewing 0, ito medyo, ano din to, alanganin din to. Kasi, although bago pa lang naman, no, so, kaya meron tayong save job dito. Ibig sabihin, pwede mo siyang balikan. Siguro, later. Hindi naman siguro aabutin ng 24 hours. Siguro, pwede mo siyang balikan later. Tapos dito, interviewing
Yan. Interviewing, 0. Ibig sabihin, wala pa siyang ini-interview. Wala pa siyang nakakausap. Pero ito, maganda rito, meron siyang in-invite. And yung in-invite niya is hindi pa sumasagot. So, siguro ang chance mo rito is nasa 50-50 or 60-40 no, pag nag-submit ka ng proposal. So, ganun ko tinitingnan yung mga numbers. So, tingin pa tayo rito isa. Ito, medyo malaki to. Ayan, 1,200. Ito, less than 5. Interviewing, 0. 0 din. So, wala pa masyadong data. Pag ganyan, sinesave ko muna. Balikan ko na lang. So, ito, influencer coordinator. So, ito, sinamarize niya na, no? So, ito, 24 minutes ago, 5 to 10 proposals. So, may 5 to 10 proposals na, pero ni isa wala siyang ini-interview or yung nagsasubmit, no? So, ayan. So, ganun lang tumingin ng mga numbers. Basta mahalaga, kailangan payment verified siya. And ako, ang sinasuggest ko na location is yung mga nasa west banda, gaya ng US, UK, Europe, mga ganyan. So, okay din naman sa Asia, pero madalang lang ako kumuha sa Asia dahil maliit sila magpresyo. Okay, so balik na tayo sa pangalawa, or punta na tayo sa pangalawa is yung how to submit a proposal. Okay, so gilid lang natin to. So ngayon, kapag magsasubmit ng proposal, meron tayong tinatawag na cover letter. So pakita ko sa inyo kung paano ma-access yun. Halimbawa, nag-decide na kayo mag-apply. So click nyo itong apply now. So syempre, pinag-usapan din natin yung profile optimization. So pipiliin nyo rito kung ano yung best profile nyo. Tapos lalagay nyo dito kung anong rate nyo. Base, simula pa lang kayo. So nakikita nyo naman dito kung ano yung budget ng client. So between $5 to 7. So syempre hindi na kayo maglalagay dyan ng 9 or 10. Diba? Kasi nakalagay naman na. So pwede nyo ilagay 5.50. Mga ganyan. Tapos how often do you want a rate increase? So bago gusto nyo magpa-increase. So every 6 months pwede nyo ilagay yan. So, ito yung sinasabi ko, cover letter. Ito yung unang nakikita ng client. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 tips. Okay. So, number 1 tip na ibibigay ko sa inyo is make it personalized. Paano natin mapo-personalize yun? So, dito, makikita natin, yan, wala pa. Pero kadalasan, yung iba dyan, makikita nyo yung sa feedback, no? Kung ano yung pangalan nung, bawa, may mga dati siyang hired tapos i-address nila sa pangalan. Dito nyo makikita yon. Okay? So, ganun nyo siya gagawin, make it personal. Pero pag wala, hey boss, mga ganyan na lang. Hey owner, mga ganun. So, upon checking on your job post, so, explain mo why you're the perfect fit and explain your process. So, upon checking on your job post, I knew instantly that I'm the perfect fit for this role. If you're looking for so let's say social media manager who can help you from, pwede nyo ilista yung mga steps nyo. Halimbawa, organic growth, Instagram organic growth, social media marketing, ganyan. Here are my steps. So, let's say 3 to 4 steps lagay nyo. It is definitely me. So, ilagay nyo, maging confident kayo na kayo na yun. Maging firm kayo dun sa decision nyo or dun sa binibigay nyo statement sa kanya. Then, syempre, I'm always available, willing to work with you anytime you need me, even on holidays and weekends. Pero ito, hindi naman to nangyayari, no? Gusto ko lang ipakita rito na available kayo and reliable. Okay? Kasi mahalaga yon kapag work from home. No? So, ito yung value na pinrovide ko, no? So, with my experience, or kung wala kayong experience, pwede nyo sabihin, I'm confident that I can help you fulfill the task in a timely manner. Ibig sabihin, kaya nyo mag-set ng deadline. Yan. Laruin nyo na lang yung mga words, or pwede kayong mag-ask kay ChatGPT. Okay, so ganun lang ako nagsasubmit ng proposal. So, tandaan nyo, mahalaga yung know the numbers, and syempre, itong tatlong to. Make it personalized, why are the perfect fit, explain the process, and provide value. So, tingnan natin lang kung meron pa rito.
Okay, so wala na. Yun lang yun. And hopefully, nakatulong ako sa inyo. So yun lang. And pinating sa giveaway. Ganun pa rin. And see you on our next video.